Ano yung advantage at disadvantage pagkasama mo yung family mo abroad? Paano ang payaso sumasalamin sa isang OFW? Paano mo may a-apply ang isang buhay payaso sa isang OFW? Magandang umaga, hapon, tanghali once again sa ating mga ka-OFW all around the world. Kamusta po kayo ngayon? Since usapang clown tayo, usapang payaso, paano mo may a-apply ang isang buhay payaso sa isang OFW? Ay, buhay payaso, ano yan eh. Kung nakikita mo yung standard talaga noong panahon ng Renaissance, isang nakangiti, isang nakangiti, isang malungkot, di ba? Ang payaso, kailangan nakangiti yan. Pero at the back of it, at the backside of it, after the show, hindi natin alam, may pinagdadaanan pala yan. Ganon din ang mga OFW. Kala mo, mostly dito, nasa customer service lahat ng Pilipino eh. Kahit anong pagod niyan, ngiti talaga eh. Pero hindi mo alam, putan, sanda mo ka lang problema. Under nangihingi yung nanay at tatay, or may sakit yung anak, or yung mga kapatid, kailangan magbayad ng tuition fee, papadala siya, wala nang matira. Pero nga, ang ngiti pa rin siya. Yung mga nagtitinda na OFW rito. Di ba? Ganun talaga. Kahit pagod na yan, ngiti pa rin. Kala mo, sarap-sarap ng buhay, pero yung pala ligo sardines na lang yung ulam. Wala nang luto-luto. Paniniwala ka ba na ang OFW sinungaling? Sinungaling, oo. In a good sense, ha? Yes. Oo. Sinungaling in a good sense. Alam mo kung bakit? Sinungaling na hindi mo pwedeng pakitang hirap ka eh. Masaya ka, minsan nga kausap mo sila, di ba? Masaya ka, okay lang yan, masaya. Pero minsan, ako naranasan ko, nagdadrive ako, umiiyak ako, di ko alam eh. Minsan, ano ba to, kailan ba to matatapos? Ang lagi ko na lang kausap, si Papa Jesus. Laking bagay. Correct. Kasi dito kailangan, actually, pangit mang isipin para tayong nakakulong pero malaya. Ang pagkakaiba lang dito, may freedom ka, pero para ka rin nakakulong. Kasi hindi mo makikita yung mga mahal mo sa pamilya eh. Eto, may tanong tayo dito eh. Kung papipiliin ka, mas gusto mo bang kasama ang family mo dito o hindi? Ano yung advantage at disadvantage pagkasama mo yung family mo abroad? Kahit sino ang tanungin mo, oo kagad. Okay. Advantage, magkasama kayo. Di ba meron nga bagong kasal, di ba? Kailangan kasama mo sila sa hirap at ginawa. Pero kung practicality ang pag-uusapan mo, ang lagi mong sasabihin, dapat sa ginawa. Kasi kailangan maging practical ka. Kasama mo nga, parehas naman kumakalaman sikmura nyo, hindi magsakripisyo na lang isa sa inyo. Advantage is you are together with your loved ones. The disadvantage, can you sustain the financial issues that you will face? Financial consequences. Alam paano makukontento kung hindi ka naman masaya. Diba? So, sakripisyo. Lahat ng OFW gusto makasama yung pamilya niya. Natatakot lang dahil malaki gastos. Sobrang laki ng gastos. Diyos ko. Di i-gastos mo rito, invest nyo na lang sa Pilipinas. Sakripisyo na kayo. Depende din naman siguro sa sitwasyon no? Depende din sa estado ng buhay mo. Kung kaya mong dalhin yung family mo, why not? Diba? Pwede. Para happy family kayo. Kung alam mo na hindi mo kaya. Yan, walang pinagkaiba sa pantalon yan, parang Anthony. Pag hindi kasya, wag mo ipilit. Kahit anong ganda pa niyan. Diba? Kung hindi mo naman kaya ng bulsa mo, wag na lang. For sure, matatouch yung ating mga OFW, lalo na yung mga kababayan natin na talagang dumaan sa hirap, no, being isang OFW. Marami sa ating mga OFW ngayon ay talagang medyo magaganda na yung posisyon, magaganda na yung mga kinalalagyan nila. Pero kung babalikan natin, for sure may mga pinagdaanan pa rin sila. Sa mga kababayan natin, lahat tayo dito nag-grow. Again, I'm a living example.
Everybody is dispensable. Mhm. Meaning, hindi habang buhay ang posisyon na pinanghahawakan natin. Habang maganda ang posisyon natin, samantalahin natin yan. Correct. Kasi pag wala na yan, nganga ka na. Yun lang ang maganda sa atin, Anthony. Galing ka sa Mhm. baba, tumaas ka, gumanda yung career mo, you share the blessing, and then when you go down, kaya mong idala sarili mo. Ay, galing naman ako dyan, okay lang yan, talo-talo na yan, balik ulit sa dati. Tama. Maraming sa kababayan natin, pag nalulungkot, nawala ng trabaho, magiinom, Mhm. di ba? Pangalagaan natin, kalusugan natin, kung alam mo nating, pag wala na kasi nangyari sa sarili natin, paano pa tayo magtatrabaho? Ngayon, health ang napaka-importante. Kaya pag nakakakita ako dyan sa Dera, sa Riga, nagja-jogging, natutuwa ako eh. Ayun. Kalusugan. Kasi pag Kalusugan ang number one. health, pag kahit anong dami ng pera mo at nagkasakit ka, baliwala din kahit insured ka eh. Kasi sick leave. Wala ka lang sick leave. Naubos na. Saan ka kukuha ng pera? Kaya health is wealth. Health yung ano eh, yung puhunan ng ating mga kababayan. Yes. Kahit tayo, di ba? Health yung puhunan natin. Wala man tayong ilabas na pera para makapaghanap ng mga trabaho natin, pero dahil sa health natin, ayan, naipoprovide natin kung ano yung pangangailangan ng mga mahal natin sa buhay. Yes. Tama ka dun. Ayan, para sa mga nakikinig, sa usapan po namin ay usapang payaso. Paano ang payaso sumasalamin sa isang OFW? Di ba? Dalawa nga ang mukha ng isang payaso, pero ganun din ang OFW. Dalawa din ang mukha ng OFW. Para sa mga sumasang-ayon na talagang sinungaling ang OFW, ayan, comment down below. Pero kung hindi kayo sinungaling at sinasabi nyo ang totoo sa ating mga mahal sa buhay, comment down below para at least i-share din natin sa ating mga kababayan kung ano yung thoughts nyo pag sinabing sinungaling ang OFW. Kaya maraming salamat sa mga nag-tune in, maraming salamat sa mga nakikinig. Ano yung maia-advise mo sa ating mga kababayan all over the world? Ayan, napapakinggan tayo, especially dun sa mga nagsisimula pa lang ng clowning, nagsisimula pa lang ng hosting. Paano nila magagamit ito pagdating ng araw? So, sa mga nagsisimula ng clowning dyan, kailangan is continuous learning. Kagandahan sa inyo, may YouTube na. Sa aming panahon nun, wala eh. Kailangan may kasama kang batikan eh. Kukuha ka dun eh. Ngayon, take advantage of the technology. Correct. So, kailangan tanungin mo. So, sa mga bagong nagpa-clown, nag-host, lalo na sa pagbata ang pag-uusapan, piliin natin yung salita na dapat para sa bata. So paano nga ba natin maia-apply being a host, being a clown, or payaso ang pagiging isang OFW? Kaya maraming salamat sa bisita natin ngayon. Si Manuel aka Cyrus, ayan, na 21 years na dito sa Dubai at nagsimula siya sa clown at ngayon patuloy pa rin na lumalaban. Pero dahil nga doon, marami tayong natutunan, maraming mga mensahe para sa ating mga OFW doon sa mga pinagdadaanan niya o pinagdaanan niya before. Kaya maraming salamat, Cyrus, Manuel. Maraming salamat sa iyo at pinaunlakan mo kami. Huling mensahe ko sa mga kababayan natin, stay strong because we love our family. Okay? Yeah. Take care. Maraming salamat. Be safe. Alright, thank you so much, Manny. Ingat ka at bye for now. Bye. Ayan, once again, you're listening to Pinoy Expat Stories. Pagdating ng araw, iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo, mangangarap sa nakaraan natin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig natin sa'yo ay panaw. Kahit makuti ang puso ko.
Once again, maraming salamat sa ating mga OFW all over the all over the world. Ayan, maraming salamat for tuning in. And Manny, thank you so much. Ayan, sa mga shinare mong experiences being isang host, being isang clown, and being OFW. Maraming salamat and bye for now. American Manager. The next station is Financial Center. Welcome to Urban Garden. Hindi ko pala siya na-record kanina, so ayan siya. Oh, wow! Urban Garden. Ay, hindi ko mukha ng